magandang gabi mga ka-horror. Ako si Eric. Isa akong residente ng Tanay Rizal. Isa ako sa mga taong mahilig sa adventure, hiking, camping, at pagtuklas ng mga bundok. Pero pagkatapos ng nangyaring karanasan ko noong taong 2021, hindi na ako nagbalik sa kahit anong bundok ng Rizal. Kasi minsan, hindi lang kagandahan ng kalikasan ang maghihintay doon. May mga nilalang na hindi mo dapat ginagambala. Nagsimula ang lahat noong Setyembre 18, 2021. Nang nagyaya ang mga kaibigan ko na umakyat sa bundok Daraitan. Isa ito sa mga sikat na hiking spot sa Tanay. Maraming pumupunta tuwing weekend para sa magandang tanawin at ilog sa baba. Pero dahil gusto naming kakaiba naman, nagdesisyon kaming magkampo magdamag sa itaas. Bandang alas 5 ng hapon, kami nagsimulang umakyat. Habang papadilim, napansin naming biglang bumigat ang hangin. Tahimik ang paligid, Buspaw. Kahit dapat ay may mga huni pa ng kuliglig. Nang marating namin ang tuktok, nagsimula kaming maglatag ng tent. Mula roon, tanaw namin ng Sierra Madre Mountain Range. Napakaganda dun, Buspaw. Pero may kakaiba sa paligid. Para bang may itim na usok na umaaligid sa kagubatan sa kabilang dulo ng bundok. Pagdating ng alas 9 ng gabi, nagsimula na kaming magluto ng hapunan. Sa gitna ng katahimikan ay biglang may umalingaw na sigaw mula sa malayo. Parang sigaw ng isang babae. Mahaba iyon, matinis at puno ng sakit. Akala namin ay may naaksidente. Pero nang tumigil ang sigaw, bumalik ang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos noon, isa-isa na kaming nakaramdam ng lamig na parang dumadaan sa buto. Kahit naka-jacket kami ay nanginginig kami. Bandang alas 11, Buspaw, nagpasya akong lumabas ng tent para umihi. Paglingon ko sa gilid ng gubat, may nakita akong aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Mahaba iyon, payat at parang may sungay sa ulo. Hindi ito gumagalaw pero alam kong nakatingin siya sa akin. Bumalik ako agad sa tent. Pero bago ko maisara ang siper, narinig ko ang tunog ng mga yapak sa labas. Mabagal, mabigat at parang humihinga ng malalim. Kinabukasan, halos wala kaming tulog. Pinilit naming magpahinga hanggang umaga. Pero kakaiba ang paligid. Parang may usok o ulap na nakabalot sa buong tuktok. Nang bumaba kami ay dumaan kami sa isang maliit na barangay sa may barangay Daraitan proper. At nakilala namin ang isang matandang babae na nagbebenta ng tinapa. Nabanggit namin na nagkampo kami sa bundok. At napatingin siya sa amin na parang nagulat. Ang sabi niya, "Hindi na dapat tinutulugan yung tuktok. May tagapagbantay dyan." Tinanong namin kung sino. Pero ang sagot lang niya, Buspaw, "Hindi tao." Pag-uwi namin sa Tanay Bayan,
Isa sa mga kaibigan kong si Carlo, biglang nagkasakit. Nilalagnat siya, Boss Pao. Nanginginig at laging nagsasabing may sumusunod daw sa kanya. Tuwing 12:00 ng gabi ay nagwawala siya at sinasabing may itim na aninong nakatayo sa gilid ng kama niya. Dinala namin siya sa albularyo sa barangay Sampaloc at sabi ng matanda may sumama raw sa amin mula sa bundok. Hindi daw kami nagpaalam sa mga espiritu ng kagubatan. Ginawan siya ng ritual at sinunog ang damit na suot niya noong gabing iyon at nag-alay ng itlog at kandila sa ilog ng daraitan. Pagkatapos ng 3 araw ay bumuti na ang pakiramdam ni Carlo. Pero simula noon, lagi niyang sinasabing may nakatingin pa rin sa kanya tuwing gabi. Lumipas pa ang ilang buwan, Boss Pao. Akala ko ay tapos na ang lahat. Pero isang gabi, habang pauwi ako galing Maynila, napadaan ako sa Tanay Sampaloc Road. Bandang 12:00 na yon. Madilim ang kalsada at wala nang sasakyan. Bigla kong nakita sa gilid ng daan ang isang babaeng nakaputing mahaba ang buhok. Mabagal siyang lumakad. Pero habang papalapit ang ilaw ng motor ko, ay nag-iba ang itsura niya. Naging maitim. Mahaba ang dila at pulang-pula ang mga mata. Muntik akong mabangga sa takot. Paglingon ko sa side mirror ay wala na siya. Pero nang huminto ako, nakita kong may marka ng kamay sa likod ng motor. Parang sinunog ng mainit na palad. Kinabukasan, dinala ko ang motor sa mekaniko. Pagkita niya sa likod, ang sabi niya, Boss, parang may kalmot ng hayop dito. Hanggang ngayon, Boss Pao, tuwing napapadaan ako sa bundok ng Rizal, lalo na sa bahagi ng daraitan, palagi kong nararamdaman na may mga matang nakamasid mula sa kagubatan. May mga bagay sa mga bundok na hindi dapat tinutulungan o nilalapitan. At kung sakaling marinig mo ang sigaw ng babae sa gitna ng dilim ng bundok ng Rizal, huwag mong hanapin. Dahil baka siya na yung naghihintay sa susunod na aakyat. Ako si Eric at ito ang kwento ng itim na anino sa bundok ng Rizal. Kwentong hindi ko na kailanman gustong maulit.